Hello guys, welcome back to my channel. Ayan. Narito naman po tayo ngayon sa ating pong programa na ang programa po na nagbibigay ng payo sa mga may sari-sari store. Ayan. Ang ating pong tatalakayin sa araw na ito ay ang paano nga ba maiwasan ang pagkalugi ng isang sari-sari store. Ayan. Ayun pong ating vlog number 1 sa ating pong patungkol sa ating pong pagkasari-sari store ay kung paano ang pagtatayo ng sari-sari store, yung mga paraan po. Ayan. Ngayon naman po ay ang ibablog ko naman po ay paano nga ba maiiwasan ang pagkalugi ng isang sari-sari store. Ayan. Sa mga bago pong manonood sa aking pong YouTube channel ay siguro nagtataka kayo kung bakit channel na magsasaka ang aking channel, subalit sari-sari store ang aking ibinablog. Ayan, maganda pong tanong yan. Pasensya na po kayo sapagkat yung pong aking pong sakahan, kaya po channel na magsasaka ang aking channel, ay ako po dati ang binablog ko ay pagsasaka. Subalit po ay ilang bagyo na ba ang dumaan dito sa looban? Parang 5 bagyo po ang dumaan dito sa looban ng 6 na buwan. 6 yata, kung 6 na buwan or 5 pa. 6 yata, 6. Sa looban po ng 6 na buwan ay 6 din pong bagyo or 5 ang bagyo ang dumaan dito na halos ay napagitan lang ng isang buwan. Mayroon nga pong 3 sa isang buwan. 3 sunod-sunod sa isang buwan. Kaya po yung aking pong binablog na bubukid ay nawas out lahat. Kaya ang akin po ngayon ay binablog ay patungkol naman po sa pagsasari-sari store. Pero wag po kayong mag-alala. Ako po ay matagal nang may sari-sari store at master ko na rin po ang pagsasari-sari store. Kaya't ako po ay hinihikayat ko kayo na kayo po ay manood at patuloy na manood sa aking pong pag-vlog, sapagkat napakarami ko pong tips na ibibigay sa inyo patungkol po sa pagsasaka at pagsasari-sari store. Ayan. Gusto ko lang pong ikwento sa inyo lahat ng mga nangyari sa akin sa sari-sari store, yung mga panahon na nag-down, panahon na nabawi, panahon na may nanloko, panahon na may mabait. Basta lahat po yan ay ikukwento ko sa inyo. Subaybayan lamang po ninyo ako sa aking pagbablog. Pero po tayo ay bago magpatuloy sa ating pong program sa araw na ito, nais ko po munang bumasa ng isang bersikulo na nagmumula po sa Biblia. Ang bersikulo pong ito ay Proverbs 16 verse 3. Sinasabi dito na commit to the Lord whatever you do and you will be success. Ayan. Ano daw man po ang ating gagawin ay ipagtiwala natin sa ating Panginoon at tiyak na tayo po ay magtatagumpay. Yan pong bersikulong yan ay inyong tandaan at lagi po ninyong itanim sa inyong puso at isipan na yan po ay totoo ang pangako ng ating Panginoon. Bagamat tayo may dumadaan ng mga iba't ibang klase mga pagsubok, yun po ay tinitingnan lang po ng Panginoon kung tayo po ay tunay na ginto. Ayan. Maraming salamat po sa bersikulong ito at sa nagtatanong po na kung ako po ay pastor o hindi po ako pastor, hindi rin po ako pari. Ako po ay isa lamang pong kapangkaraniwan na nananampalataya. Yan. Maraming salamat po sa inyong panunood at tayo po ay tumuloy na sa ating pong program sa mga oras na ito. Ang number 1 ko pong i-prepare ay huwag gumastos ng higit sa kita. Ayan. Kung iisipin po ninyo, napakadali naman pong isay ko na huwag po tayong gumastos ng higit sa ating kinikita. Siguro po lahat ng tao naman ay alam ito, subalit hindi po natin nare-recall sa ating sarili o hindi po natin ginagawa. Yan. Marami na po nakakaalam nito na tiyak na pagka ikay gumastos ng higit sa kita mo ay tiyak na paubos ng paubos ang iyong pera. Subalit, hindi po natin itinatanim sa ating isipan na kung kaya't dapat ay i-recall sa mga
manonood. Yan. Ito rin po ang isang dahilan. Huwag po tayong kumuha ng hulugan. Yan. Ano po ang example natin? Tulad po ng motor. Kung tayo po ay baguhan pa lamang sa pagtayo ng sari-sari store, ay huwag muna po tayong kumuha ng hulugan hanggang hindi po tayo nakakaawag-awag. Sapagkat pag kayo po ay kumuha ng hulugan, lalo tigit po ay motor, ay napapasok na po ang inyong puhunan doon na pag hindi po nyo nahulugan ay tiyak na babatakin yan sa inyo sapagkat hindi po kayo nakabayad. Ayan. Subalit pag kayo naman po ay matagal na may sari-sari store at malaki na ang inyong kinikita, pwede na po kayong kumuha ng hulugan sapagkat kayang-kaya naman po ng inyong bulsa na. Yan. Ito pa rin po ang aking prepare na nakasama doon sa number 1 na huwag kayong magpautang. Yan. Pero hindi naman po ibig sabihin noon ay 100% na po kayong hindi magpapautang. May mga bagay po na hindi po natin maiwasan talaga magpautang. Subalit, tingnan po natin, kilatisin po natin ang mangungutang kung ito po ay ano ang pagkatao. Kung ito pong taong ito baga ay mapagkakatiwalaan o hindi. Ito po baga ay tutupad sa ating mga usapan. Sapagkat napakarami pong mangungutang na matamis ang dila. Sasabihin, kukuha lamang ng sweldo, hinihintay lamang yung sweldo, o mayroon lamang silang produkto na dadalahin na kinakailangan ay o kaya ay hinihintay na lang yung bayad ng produkto nila, subalit nagsisinungaling. Ayan. Yung pong pangungutang ay mayroon po akong isang isisit ulit na panibago na Dito muna po tayo sa sa mga paraan. Yung po sa pangungutang, mayroon po akong vlog sa inyo na patungkol lahat sa pangungutang. Yan. Dako na po tayo sa number 2. Yan. Maghanap ng iba't ibang pagkakakitaan. Yan. Yung pong mga bagong sari-sari store na maliliit pa lang ang puhunan, yan po itiyak na napakaliit ng kinikita. Maaari po mga 100 a day, 200 a day, 300 a day. Sabihin natin 400 a day. Subalit hindi po sapat para sa isang pamilya. Diyan magbabayad ka ng kuryente, magbabayad ka ng tubig. Lahat po ng mga bayaran ay kung dyan kukuhanin sa inyong sari-sari store, hindi po sasapat yung inyong kita. Kaya kinakailangan po ninyo maghanap ng ibang pagkakakitaan at the same time doon din po sa inyong tindahan. Halimbawa po, mag-i-load kayo, mag-i-smart padala, mag-i-Gcash, o mamimili kayo ng walis, mamimili kayo ng uling, mamimili kayo ng niyog. Depende po ito sa inyong area. Kung kayo po ay nasa city, o sabihin natin nasa Manila kayo, o kaya nasa syudad, siyempre iba yon, ibang nature ninyo dyan. Siyempre ang itatayo nyo din ay pwede dyan ang sari-sari store, magtinda kayo ng LPG gas, o magtinda kayo ng niyog galing sa probinsya, magtinda kayo ng walis na galing sa probinsya, na kung saan ay din naman po ninyo makikita yan sa palengke ang mga supplier. Yan. Kung kayo naman po ay nasa probinsya, katulad ko, kayo po ay pwedeng mamili naman ng niyog, pwede kayo mamili ng walis, pwede kayo mag-i-load, pwede kayo mamili ng uling ng kahoy, uling ng bao, pwede kayo mamili ng saging, pwede kayong mamili ng puso. Basta yung pong produkto na mayroon sa inyong lugar, yung po ang bilhin ninyo. Yan. Katulad po sa parting Pampanga o kaya Tarlac. Siyempre, mahirap diyan mamili ng ng mga kung ano-anong mga produkto kasi city yan. Wala kayong makukuha diyan mga produkto. Ang makukuha na lang po niyo diyan produkto ay yung produkto na tawagin natin ay second hands. Ibig sabihin, nagmula doon sa isang tindahan papunta doon sa inyo. Yan. Yan, ganun po yung magiging makukuha ninyo. Basta lahat po na po pwede. O kaya ay pumasok kayo sa networking.
Basta tiyak lamang po kayo na marunong sa pag-networking. Kung hindi po kayo marunong ng networking o kayo ay hindi po willing, yung gumawa naman kayo ng yelo, gumawa kayo ng ice candy, gumawa kayo ng popcorn. O, napakadami po. Sa sunod ko pong vlog, magpapakita po ako sa inyo ng paggagawa ko ng popcorn. Yan. O kaya ay gumawa kayo ng ano magluto ng mani, peanut butter. Napakadami po na pwede ninyong isama sa pagkuha ng mag-extra sa inyong tindahan. Yan. Ang number 3 po ay dapat kayo ay tutok sa inyong negosyo o hands-on kayo. Hindi po pwede na kung sino-sino ang pahahawakin ninyo na isa rin naman pong walang alam. Maigi po na bago kayong magpahawak sa ibang tao, gamayin muna ninyo ang inyong tindahan, alamin po ninyo kung ano ang mga nararapat at hindi nararapat, at dapat po lahat ng tinda mo ay alam mo upang hindi ka nagtatanong sa mga tindera mo o kaya kung kani-kanino ka nagtatanong hanggang sa mga supplier mo, ibinubulabog mo kasi itatanong mo dun kung magkano. Samantalang ay mayroon kang resibo. Ayan. Dapat po tayo ay hands-on. Ayan. Kung hindi po natin maiiwasan dahil lumaki na po ang ating negosyo, pwede na po natin itong ipagkatiwala sa iba, pero mayroon po mga bagay tayong gawin. Sa next vlog ko na po ito, tatalakayin yan para mas maganda. Dapat po ay hands-on tayo sa ating negosyo para alam ninyo ang pasikot-sikot ng inyong tindahan. Ang number 4 po ay kayo lang dapat ang hawak ng pera o kaha. Napakahirap po kasi na ipagtiwala sa iba ang kaha. Ngayon po pwede rin naman po sa ibang ipagkatiwala ang kaha, subalit may iba po tayong vlog doon. Kasi masyado pong magiging mahaba itong aking pagbablog na ito kung lahat po dito ipapaliwanag sa inyo. Pwede rin po, pero mas maganda kayo muna. Bago yun pong ipapahawak nyo sa iba, po pwede po, pero dapat kayo po muna magmaster. At ituturo ko rin po yan sa pagbablog ko kung papaano po ang kahit kayo ay wala sa inyong tindahan ay pwede kayong magtayo ng sari-sari store. Ayan. Ang number 5 po ay huwag kumuha ng tauhan na hindi kilala. Ito po para doon sa may mga sari-sari store na lumaki na ang sari-sari store. Hindi po ito allowed kumuha ng tauhan doon sa mga baguhan pa lamang pong nagtayo ng sari-sari store. Yan. Ito pong number 5 na ito ay para po doon sa matatagal ng may sari-sari store o mini grocery o may grocery na. Yan. Medyo malamig Ang number 6 po ay huwag mamili ng madami na hindi fast moving. Ayan. Bakit po kinakailangan natin na huwag tayo mamili ng mga hindi fast moving? Diyan po kasi nagsisimula yung mga expiration, na-expire na mga produkto, na-i-stock ang pera. Minsan po ay napupunta ron yung pera natin na dapat nating ipapamili sa fast moving ay napupunta po doon sa excuse po doon sa mahina nating mga produkto. At the same time ay na-expired. Ayan. Tayo pa ay dumako sa number 7 na umisip ng paraan kung paano kayo makakaminos ng mga gastusin. Ayan, ito yung sinasabi ko kanina na huwag gumastos ng higit sa kinikita. Ngayon, umisip daw po tayo ng paraan kung paano tayo makakaminos ng mga gastusin sa ating pong bahay. Ayan guys, tuloy na tayo sa ating pag-vlog. Nag-break kasi ako. Ayan, nasa number 7 na ako. Ayan. Ito yung umisip ng paraan kung paano kayo makakaminos ng mga gastusin. Yan. Kayo po ay umisip ng paraan kung paano kayo makakaminos ng mga gastusin sa inyong tindahan. Tulad po ng pagpapatay ng freezer, pagpapatay ng kuryente, o kung kinakailangan po ay
gumamit na lang kayo ng solar para kayo ay makaminos. Katulad ko, gumamit po ako ng solar. Dati po ang bill ko ay 7,000. Sa kasalukuyan po ay umaabot na lang po ako ng 4,000 kada buwan. Kasi po ang TV ko, ang CCTV at electric fan ay solar na. Yan. Ang number 8 po natin ay huwag magsosyal kung hindi kaya. Ayan. Yun po ay para sa mga baguhan pa lang na kayo nagtitinda nagtayo ng sari-sari store. Yan. Pag kayo po ay baguhan pa lang nagtayo ng sari-sari store, huwag muna kayo magsosyal. Kung kinakailangan ay mga tuyo-tuyo muna ang inyong ulam, gulay, ay kayo ay magtipid-tipid muna kasi baguhan pa lamang kayo. Pero pag kayo kumikita na po ng malaki, nakuha na nyo yung technique sa pagtatayo ng sari-sari store o pagbibinta ng inyong mga produkto, pwede na po kayong medyo adjust ng konti. Pwede na nyo tikman yung mga gusto ninyo. Ayan. Number 999. Yan. Ito, masakit mang isipin. Masakit mang isipin pero katotohanan ito. Huwag makipagkaibigan ng sobra. Yan. Bakit naman nasama yung huwag makipagkaibigan ng sobra? Yan. Kung isipin po ninyo, napakalayo po para sa pagtatayo ng isang sari-sari store. Pero yun po ay realidad na hindi po alam ng iba na dapat ay hindi kayo nakikipagkaibigan ng sobra. Sapagkat kapag kayo po ay nakipagkaibigan ng sobra, diyan na po nagsisimula yung magninong kayo, magninang, basta kung ano-ano mga ninong at ninang yan. Napakalaki po ng gasto sa pagnininong at ninang. Hindi po kayo makatanggi kasi kayo po ay best friend na nila o kaya ay matalik na kaibigan. Kung kayo po ay makikipagkaibigan, yung tama lang, yung ayos lang, yung medyo alanganin pa rin sila sa inyo. Sapagkat pag kayo po ay sobrang malapit sa kanila, imbitado kayo sa lahat ng kasalan, sa lahat ng binyagan, sa lahat ng piyestahan, at doon ay utay-utay na mababawasan ng inyong savings. Ayan. Ito, number 10 na tayo. Limitahan ang pag-attend ng mga okasyon. Ito na sinasabi ko kanina. Limitahan natin ang pag-attend ng mga okasyon sapagkat magastos po yan. Wala po kayong mai-savings. Wala po kayong matitira para sa disaster ninyo. Na pag dumaan po ang isang dilubyo sa inyong buhay, bagsak kaagad ang inyong sari-sari store. Limitahan po ninyo kung hanggat maaari po ay huwag kayong pumunta ng mga piyestahan, kung ano-ano mga okasyon na pwede kayong bumunot ng pera na disin sana ay savings na ninyo. Ayan. Pasensya na po kayo. Ayan. Puno na. Ano po. Ay, bakit ganyan? Ayan. Puno na. Ayan. Ito, dako na po tayo sa number 11. Ito. Maglagay ng CCTV kung kaya na ng inyong budget. Isa rin po na napakagandang investment ang paglalagay po ng CCTV sapagkat hindi po kayo mananakawan. May isa rin po akong tips para sa paglalagay ng CCTV. Kahit po brownout ay pwede kayong may CCTV, pwede pong umandar ang inyong CCTV. Sa susunod ko pong vlog kasi masyado na mahaba, nasa 20 minutes na po ito ngayon. Kaya ito na lang pong ito na muna pong kaunting itong impormasyon ibibigay ko sa inyo. Maglagay po kayo ng CCTV kung kaya na ng inyong budget. Pero kung kayo bago pa lang, ay di kayo na muna po ang pansamantalang mag-CCTV. Ayan. Kasi po napakalaki pong tulong ng CCTV. Paikot ng bahay ninyo, pwedeng lagyan, pwede nyo makita. Ayan. Number 12 ay ilista ang mga binayaran. Napaka-importante po na maglista kayo ng inyong mga binayaran sapagkat minsan po ay
kayo po ay nakapagbayad na pala, ay muli ninyong babayaran. Mabuti po kung lahat ng taong binayaran ninyo ay honest. Mayroon pong hindi mga honest na kahit po nakadalawang bisis na kayong magbayad, ay tatanggapin po muli nila. Kaya importante po ay maglista kayo ng binayaran ninyo. Number 13, dapat laging may resibo sa pamimili o sa binayaran. Yan. Importante po 'yon kasi pag sinabi nung inyong nag-deliver sa inyo na hindi pa po bayad o bayad na. Basta ang importante, may resibo kayo na na nakalagay doon ay paid na kayo para yun ay prove ninyo na kayo ay bayad na sa i-deliver sa inyo. O hindi po lahat ng dineliver ay mga kapig asukal. Marami pong mga di-deliver pag sari-sari store. Halimbawa po yung produkto na halimbawa po uling dinala sa inyo ay ngayon po ay nalimutan ninyo. Ngayon kung kayo ay may ibinigay na resibo na bayad na o kaya ay sila ay may pagpapatunay na binigyan niyo sila ng resibo o kaya sila ay may resibo na ibinigay sa inyo, ay hindi po pala. Pag uling po kayo magbibigay ng resibo pag kayo ang bumili ng produkto. Pero kung kayo po ay bibili ng produkto katulad po ng mantika, itlog, pag yan po ay dineliver sa inyo at dapat po ay may resibo kayong katunayan binayaran ninyo para baka po yung mismong may-ari ay hanapin yung bayad ninyo, may ipapakita kayo na kayo ay bayad na. Yan. Number 14, laging i-check kung malapit nang ma-expired ang mga produkto. Napaka-importante po guys na mga suki, mga viewers, napaka-importante na i-check niyo lagi yung mga produkto, lalo tigit po yung mga dilata, gatas, yan, yung mga nasa kahon na mga noodles. Kasi kaya po importante na i-check yung mga expiration na yan kasi may mga items po na hindi na napapalitan. Ngayon po ay kung lagi nyo i-check yan, kung malapit na sa ma-expired, ay maibibinta ka agad ninyo ng maaga at kung kinakailangan yung i-sales ay i-sales ninyo. Ayan. At the last po ay mag-inventory lagi. Kasi sa inventory po ay diyan nakikita kung kayo ay nalulugi o hindi. Ayan. Kung halimbawa po ay sa palagay ninyo ay kayo may tama ang inabinta, tama ang pagbibinta nyo ng produkto, at bakit nalulugi, malalaman po ninyo yan sapagkat sa inventory ninyo ay kung halimbawa po ay ang puhunan nyo ay 10,000, 20,000 o 30,000 o ilang libo man po yung puhunan ninyo yan, pag kayo nag-inventory ay dapat lumabas ang inyong puhunan at yung inyong kinita. Yan, thank you very much. Yan lamang po guys ang akin pong counting i-prepare para sa inyo at gabi na. Ayan, yun po yung aking maipapayo sa inyo at lagi po kayong manood ng aking pong vlog para po maturuan ko kayo kung ano po ang dapat gawin natin sa ating pong sari-sari store. Ayan, marami pong salamat sa mga nanonood at sa hindi po nakapag-subscribe sa aking channel. Please subscribe to my channel at pindutin na rin po ninyo ang bell notification at saka yung all. Ako po inaantok na kaya ako nagkakamali-mali na. Antok na rito nasa likuran ko. Ay ito ay nagkupras. Magatulugan na. Nagkupras yan. Kaya ganyan ang itsura. Antok na. Magkupras talaga. Sige, salamat po and God bless.